Welcome back to this channel. Marami sa atin ang nangangarap, kasama ka, nanonood ngayon, na dumating ang araw na anytime pwede kang mamasyal, no? Yung wala ka ng trabaho dahil retirado ka na. Yung pwedeng mag-camping kahit anong oras na gusto mo, mag-caravan, mag-book ng cruise, mamasyal. Mga typical na gustong gawin ng mga retirado. Pero maring natanong mo, magkano kaya ang kailangan ko? Magkano kaya ang mga gastusin, no, to live comfortably dito sa Australia? Magkano ipon ba dapat ang meron ako? At yun ang ating pag-uusapan ngayon. Ang title ng video na ito ay What Happens at Retirement. Kung bago ka sa channel na ito, welcome. Ako si Rom, licensed financial advisor, accountant, and tax agent dito sa Australia. Bakit importante ang topic na ito? Kasi sa haba ng buhay daw ng mga Australiano, maaring you will spend 15 to 20% of your life sa retirement na, no? Kung isipin mo mag-retire ka at 67 at ang buhay mo is hanggang 90 years old, there will be approximately 23 years na retired ka na wala ng income dahil wala ka ng trabaho, and your lifestyle will be financed by pension at mga konting na ipon mo at tuloy-tuloy pa rin ang gastos. Para sagutin ang tanong mo kung magkano ang kailangan, merong research ang ginawa dyan, itong Association of Superannuation Funds in Australia. Sabi nila sa mag-asawa, to live comfortably, kailangan mo raw ng 73,031 in today's money. Ang provided na bayad ang bahay mo at you are in good health, no? At magkano naman, 'di ba? Ang kailangan mo or ipon mo to finance that, no, ang comfortable retirement lifestyle na yan. Sabi ng ASFA ulit, kailangan mo raw na meron kang ipon with your superannuation, no, and any other investment na around 690,000. So saan magagaling ang pera? Mula sa pension, madadagdagan mula dun sa naipon mo. Pag-usapan natin ang dalawang pamilya, no? Pamilya ni Juan na mag-asawa sila, no, na entitled na sila sa pension, fully paid ang bahay nila at meron silang naipon na 690,000 at sabi ng ASPA, no, they can live comfortably at magdi-discuss tayo ng 10 expenses na maring tuloy-tuloy pa rin pag retirado ka na. Ang isang pamilya naman, pamilya ni Pedro, fully paid din ang kanilang bahay. Mag-asawa sila, wala silang naipon pero meron silang pension mula sa gobyerno. Ngayong March 2025, ang pension natin ay tumaas na. Currently, ang pension, full pension ng mag-asawa ay 45,037 per year, per annum. So, pamilya ni Juan can afford 73,031. Ang pamilya ni Pedro, full pension lang sila, 45,037 lang ang kanilang income, coming from pension. 10 expenses ang di-discuss natin na tingin ko ay tuloy-tuloy pa rin, Number 1 is private health insurance. Sabi ng ASFA, ang pamilya ni Juan, dahil meron silang naipon at meron pa silang pension, can afford a private health insurance at top level, They can actually visit, especially, alam mo, pag tumatanda tayo, di ba, medyo kailangan natin chiro, physio, kailangan natin yun Pamilya ni Pedro, because of their income is coming from the full pension, they cannot afford it. Now, second expense is the internet. Kahit retired na tayo, siyempre kailangan pa rin naman natin ito, Pamilya ni Juan can get a fast, reliable internet, can do some sort of subscriptions then, Netflix, maybe YouTube, paminsan-minsan they can actually do streaming, yung mga, kung nga rin, paborito nilang manood ng boxing, UFC, they can actually subscribe to that. Pamilya ni Pedro, from full pension is yung basic lang nila. So maaaring yung data lang nila sa phone, ang kaya magamit nila. They cannot actually subscribe yung mga, they cannot afford to do a streaming or a subscription, Pangatlo, car expenses. Those who live comfortably, yan sa pamilya ni Juan, they can get a reasonable car, they can afford insurance, at saka yung maintenance, yung mga major problems sa kotse. Sasabihin nga natin, di ba, dahil 67, 20 years ka pang mabubuhay, so ibig sabihin darating ang time na masisira yung kotse mo, papalitan yung gulong, overhaul ang makina. Sa pamilya ni Pedro, you will have very, very limited budget to own, pay the insurance, and maintain the car kung merong mga major problem, Leisure. Pamilya ni Juan can afford to go to cinema, club membership, gym membership, can attend mga dance or yoga classes. Pamilya ni Pedro, it's very, very rare. It could be like once, twice, or 3 times a year lang sila. Nila afford manood ng sine, And they cannot even afford to be a member of yung mga clubs, Panglima, home repairs. Again, mahaba pa ang buhay ninyo, kahit retirado kayo, darating ang time na you need to replace your appliances, you need to repair the kitchen, you need to repair the bathroom. So, pamilya ni Juan can afford that. Pamilya ni Pedro was relying from pension lang,
they will actually struggle kung mayroong mga plumbing problems, no, or medyo tumulo yung bubong ng bahay nila at kailangan palitan, no. Pang-anim, haircut, no. Kahit retirado ka, kailangan mo mag-visit sa yung mga parlor, no, hairdresser ninyo. Pamilya ni Juan can afford that, regular and professional haircuts, no. Pamilya ni Pedro, maring self-haircuts or less frequent ang kanilang gagawin. Number 7, big issue ito no, sa Melbourne, Victoria, no, heating and cooling. Pamilya ni Juan can afford this. Pamilya ni Pedro, it's very limited lang, ano. So, maaaring may mga time na di ka not afford to pay heating, especially kung lalong tumataas ang presyo na yun every time na during winter. Now, meals, tuloy-tuloy pa rin. Pamilya ni Juan can afford to eat in a restaurant, home deliveries, or maybe takeaways, no. Pamilya ni Pedro naman, it's very limited. Siguro tuwing birthdays or not can afford an expensive restaurant. Clothing, next 20 years of your life mo, retire ka na, siyempre kailangan mo rin palitan ng damit mo. Pamilya ni Juan can afford that to upgrade their clothing, your regular purchase of their clothes. Yung pamilya ni Pedro is basic lang, ano. And travel, very important sa retired, no, ang pang-sampung expenses natin. Pamilya ni Juan can afford an annual domestic travel, kumari Melbourne to Queensland to Sydney, they can actually afford that. And travel overseas is once every 7 years as per research, no. Pamilya ni Pedro can only afford a local travel. Anong ibig sabihin nito? If you live in Melbourne, you can only afford to travel in a regional siguro, papuntang Ballarat, Bendigo, or within Melbourne. Anong reflection natin dito? Dahil nga yung sa pamilya ni Juan, they have enough money, 73,000 and 31 financed by their savings and pension. Pamilya ni Pedro is ang income lang nila is 45,037 coming from the pension lang, no. So ang difference noon is 27,994. So imagine yung mga na-discuss nating expenses, because of that gap na pera, family of Juan can afford that. Again, kanya-kanyang pamilya, iba-iba ang expenses, no. Siguro gagawin lang natin itong guide, yung research ng Association of Superannuation Funds in Australia, para alam natin kung ano ang mangyayari after retirement. Dahil alam naman natin na kahit retired na tayo, tuloy-tuloy pa rin itong 10 expenses na binanggit ko. So kung may natutunan ka sa discussion natin ngayon, like, subscribe, and then kung may kakilala ka naman na malapit na mag-retiro, i-share mo ang video ito sa kanya. Kita-kits tayo next time.